Alright, Reaction TVPH nagbabalik po. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayon mga ka-reaction. Siguro unang ipapakita ko sa inyo kung familiar kayo sa pagmumukha ng tao na to, kilala nyo. Ito po yung pinaghahanap ito. Yan. Pinaghahanap po yan. Pinaghahanap po yan ng mga nagbebentang mamahaling relo tsaka mamahaling bag. Ngayon, kung nagbebenta ka ng mga mamahaling relo tsaka mamahaling bag, yung sinasabi kong mamahalin, hindi po yung bayong o kaya yung pampalengke, hindi yun. Yung katulad ng yung mga bag na yan, yung mga yun, di ba? Mahilig pa raw ito sa crocodile. Alam mo po yung bag na gawa sa balat ng crocodile? Ito yung hilig noon. Di ba? Yan ang hilig niyan. Kaya nga may pagka-crocodile yan eh. Ibig sabihin magpagka-crocodile, crocodile lover po yan. Anyway, mga ka-reaction, isa po yan sa ating mga pag-uusapan. At isa pang pag-uusapan natin, hindi magogoyo o mabubutol muli ang iglesia dahil sa sinabi po ni Bobong Marcos. Pero bago po natin halukayin ang kanilang pinagkakalat na kalat-kalat dyan na mga salitang walang katotohanan, huwag nyo naman pong kalimutang mag-subscribe. Ayan po mga ka-reaction, Kailangan makita ninyo yung silver play button natin para ma-inspire din kayo. Yan. Napakasaya po nung natanggap ko itong silver play button na ito na kung saan naipasulat po natin ang pangalan ng ating Pangulong Duterte dyan. Ayun, nakikita po ninyo, Reaction TVPH. Thank you, President Mayor Duterte. Tayo po ang kaunaunang vlogger sa buong mundo na ipinasulat yung pangalan ng former president, former mayor, at isang pinakamalupit na naging presidente sa kasaysayan ng universe. Kaya po mga ka-reaction, mag-subscribe na po kayo dahil meron po tayong plano bago po mag-May 9. Pupunta po ako ng Davao, pe-personalin ko ang ating Pangulong Duterte. Kahit walang personalan ito, pe-personalin ko siya, bibigay ko po sa kanya yan. Tapos yung pangarap nating gold play button, kaya kung mag-subscribe ka ngayon, ay isa kang kabahagi para makamit ko yung gold play button at maabot ko po yung rurok ng tagumpay. Anyway mga ka-reaction, subscribe, like, and share. Importante pong i-share natin ang ating mga video sa mga Facebook natin, YouTube, TikTok, TokTik, kahit ano po yan. I-share po natin ang ating mga video. Maraming salamat po sa lahat po ng mga nagsishare sa ating mga video. Lalong-lalo na yung ating mga kababayan dyan sa Mantakin po ninyo. Ang karamihan po sa mga nagsishare sa ating video ay yung pong mga nasa yung mga OFW, yung mga nasa abroad. Nagme-message sila sa akin, ini-screenshot nila. Ka-reaction, sinare ko na ang video mo, ito, ganyan, di ba? Salamat po sa inyo. Salamat sa inyo, di ba? Alright, ito po. Yan po ay si Stella Kimbo. Tinanggal po, chinyap-chap po siya, Chinyap-chap po si Saldico. Pagka-chap-chap kay Saldico, nilagyan po si Stella Kimbo. Tinanong natin si tawagan mo nga si Tamba, asa yung telepono ko. Okay, ito na lang. Sige, kunyari may telepono. Ito. Ito na lang. Meron po akong telepono dito, yung pampresyon, kasi minsan nag-aalta presyo tayo. Hello, Tamba. Balita ko, tinanggal mo si si Saldico. Anong ngayon? Anong nangyayari ngayon? Ba't tinanggal mo si Saldico? Palabas lang. Tapos nilagay mo rin si Stella Kimbo. Mahilig sa crocodile to yung crocodile skin, yung crocodile leather. Mahilig to di ba? Yung ginagamit sa mga bag. May pagka-crocodile. Hindi ko sinabi yan, ikaw nagsabi niya na. Anyway, mga ka-reaction, joke lang yun. Wala po tayong tinawagan doon, pampresyon po yun. Anyway, mga ka-reaction, Mantakin ninyo, tinanggal po si Saldico. Pagkatanggal kay Saldico, nilagyan po ng isang butike. Hindi, butike. Si Stella Kimbo. Hindi po siya mukhang butike. Huwag mo sabihin butike. Hindi siya mukhang butike, Pakitanggal po yung butike sa coordinate of the legislation. Anyway, mga ka-reaction na yan po, alam nyo na po. Huwag nyo pong kalimutan ang pagmumukhang yan, mga taga-Marikina. Mananalo yata yan, Oo. Mantakin ninyo, lahat po ng mga tauhan yata ni Tamba mananalo. Paano? Walang kalaban. Pati si Tamba walang kalaban, Mantakin mo, 3 kalaban niya nung una. Pagdating po ng uli, mag-isa na lang siya sa balot. Ganyan po, kalupit si Tamba, di ba?
yung palang yung pang mga kalaban niya, talagang nagko-concede na. Nagko-concede po sila bago po magka-printing ng, ng balot. Anyway, mga ka-reaction, tantanan muna natin. Ito po mga ka-reaction, panoorin po natin ito, tapos mag-react po tayo sabay-sabay. Ito po. Alright. President Bongbong Marcos still believes that Vice President Sara Duterte should not be impeached, according to the palace. In a statement on Tuesday, January 14, Executive Secretary Lucas Bersamin says the president's position regarding impeachment moves against Duterte remains unchanged. Alright. Bersamin. Tandang Bersamin, makinig ka. Kung talagang si President Marcos Jr., kung talagang against siya, sa impeachment, bakit hindi siya nagpunta dun sa rally? Bakit hindi siya nagpunta dun sa rally at doon ay nagpasalamat siya sa mga pumuntang tao doon at nagsabi siya na, maraming salamat sa inyo, aking mga kababayan, kaisa nyo ko dito sa kapayapaan, ayaw ko ng kaguluhan, ayaw ko ma-impeach si Inday Sara Duterte. Bersamin, alam mo, matandang Bersamin, kung akala mo naniniwala ang tao sa inyo at kung akala ninyo mga bobo kami at kung akala ninyo mga mangmang kami, pakinggan mo ito, Bersamin, pakinggan mo itong mamaya. Sige, patapusin ko muna itong video na ito at mag-react po tayo. Bersamin! Akala po kasi ni Bersamin, siya lang ang matalino dahil former Chief Justice siya. Oy, tandang Bersamin, alam na alam mo kung anong misyon ng Malacanang. Alam na alam mo kung anong misyon ni Marcos Jr. Alam na alam mo kung anong misyon ni Palaka. Alam na alam mo kung anong misyon ni Tambaloslos. Kaya yung sinasabi mong yan na ang posisyon on the impeachment move in the House of Representatives has not changed. Ibig sabihin, Bersamin, explain ko ito sa iyo, tandang Bersamin Tandang Bersamin, ibig sabihin, pag sinabi ni Bongbong Marcos na against siya sa impeachment at hindi siya pinapakinggan dyan sa may Kongreso, hindi siya pinapakinggan dyan sa may Kamara, ibig sabihin isa siyang inutil. Sabihin na natin na separation of power yan, Bersamin. Pero imposible, ang isang presidente ay walang walang boses. Imposibleng hindi makikinig ang House Speaker dyan kasi pag hindi nakinig ang House Speaker sa presidente, talsik yan. Di po ba mga kareaksyon? Sa history, kapag ikaw ay salungat sa presidente, isa kang House Speaker, ay tatalsik ka. Pero bakit, Bersamin? Tandang Bersamin, bakit nagpapatuloy ang impeachment dyan, ang pag-iimbestiga ng Quadcom, patuloy ang pambababoy nila sa pagkatao ni VP Sara Duterte. Hindi ka ba nandidiri dyan, Bersamin? Hindi mo ba nararamdaman ang nangyayari kay VP Sara Duterte? Bersamin, isa kang former Chief Justice, huwag mo namang ituring ang mga Pilipino ay mangmangat bobo. Diba? Palagay po ba ninyo bobo si Bersamin? Hindi naman ibig sabihin na ikaw ay former Chief Justice o isa kang natapos sa pag-aaral o isa kang aral, isa kang dalubhasa pagdating sa batas. Pero pagdating sa prinsipyo, pagdating sa tatayuan mo yung katotohanan at katuwiran, ibang usapan po yan, Bersamin. Kaya dito, Attorney Bersamin, former Chief Justice Bersamin, kung akala mo naniniwala ang tao na against si Bongbong Marcos sa impeachment ni VP Sara Duterte, kayo-kayo na lang ang maglokohan dyan sa Malacanang at sa Kongreso. Huwag kami! Akala mo mga bobo yung mga namumuno sa iglesia? Akala mo mga bobo yung mga vlogger na mga Duterte? Hindi ako, sasabihin ko sa'yo muntik na ako maging lawyer. Oo, muntik-muntika na ako maging lawyer, hindi lang ako nag-enroll. Pero mga kareaksyon, itong si Bersamin attack dog ito ni Bongbong Marcos, na akala niya maganda pa ang imahe niya sa sambayan ng Pilipino. O pustahan tayo, tatakbong konsyal to ng baryo, hindi mananalo. Di po ba mga kareaksyon? Tuloy natin. Tuloy natin ang mga magagandang salita po ni Bersamin. Marcos previously urged the House of Representatives not to file an impeachment complaint against Duterte, even amid the widening rift between the two leaders.
Marcos pointed out that the impeachment moves would not benefit anyone as there are other issues the government has to address and called the political feud within his administration a storm in a teacup. The Iglesia ni Cristo on Monday, January 13, held a peace rally in support of Marcos' stance on Duterte's impeachment and called for unity in the country. 3 impeachment complaints against the Vice President were filed before the House over her alleged misuse of funds of the Office of the Vice President and the Department of Education. The impeachment raps also stemmed from Duterte's remark in November last year that she ordered someone to kill the president, First Lady Liza Araneta Marcos, and House Speaker Martin Romualdez should she herself be assassinated. O di ba mga kareaksyon? Hinuungkat-ungkat nila yung patutudas kita Batamba, patutudas kita Palaka, patutudas kita Bobong Marcos pag may nangyari sa akin. May kinausap na ako. Pero dito, ang Presidente Bongbong Marcos ba isang inutil? Yan ang tanong. Isa ba siyang inutil? Di ba? Kasi kung nagsabi ka, oy, hindi ako pabor dyan sa impeachment. Kayo mga kongresista, hindi ako pabor sa ginagawa ninyo. Pero, yun ang ginagawa nila. Ibig sabihin, kahit nasa mayorya, at yung mayorya ay sayo, at hindi ka pinapakinggan, Bobong Marcos, ibig sabihin isa kang inutil. Opo, di ba? Di ba, ano siya, di ba yung mga majority dyan sa Kamara? Di ba pro-government yung mga majority? Ngayon, ang presidente nila, si Bobong Marcos, nagsabi, hindi ako pabor dyan sa impeachment, itigil nyo yan. Walang mapapala ang taong bayan dyan. Ni katiting walang idudulot na kabutihan sa buhay ng tao yan, sa buhay ng mga Pilipino. Tigil nyo yan. Ano nangyayari? 3 impeachment complaint at itong Secretary General ng Kamara, naghihintay pa ng 1 impeachment complaint, nakikiusap daw yung mga inutil. Ayun, mga ka-reaction. Ibig sabihin, kung magkagayon, ay walang utak, hindi siya nirerespeto at hindi ginagalang, hindi binibigyan ng regards si Bobong Marcos dyan sa Kongreso. Kaya naman mga ka-reaction, dito po natin makikita ito. Isang sarswelang katarantad. Sabi ko na, ayaw ko na magmura eh. Putangina, ayaw ko na magmura. Isang katarantaduang ang mga publicity ninyo, Bersamin, na hindi pabor si VP Sara si Bobong Marcos sa impeachment. Pero pakinggan mo ito, Bersamin ha. Pakinggan mo ang tao na to. Pakinggan mo ito. Ha? Isa itong leader ng iglesia na itong tao na to, pwede siyang maging kontrabida sa pelikula. Hindi, pwede siyang maging kontrabida sa pelikula. Tingnan mo yung style niya. Pero hindi naman ibig sabihin kontrabida siya sa iglesia o sa ating bida siya. Pero yung style niya, pwede siyang maging artista. Kontrabida nga lang, at ang bida siguro si VP Sara Duterte, di ba, gagawin natin sila ng pelikula. Ay, kikita tayo dyan. Pero yung mga karyasyon, pakinggan po natin ito, ang kagalang-galang na isang leader ng iglesia. Ay ipinakita na po kung gaano katindi at karami ang problemang dinaranas ng ating bansang Pilipinas, na yan po ang dapat na unahin na asikasuhin at bigyan ng solusyon ng mga naluklok sa tungkulin o namumuno sa ating bansa. Nakalulungkot ang inuuna ng iba sa kanila, yung mga nagbubunga ng awayan, nagbubunga ng hidwaan, na alam naman nating lahat na ang ginagawa nila, pamumulitika lamang. Tulad ng isinusulong nila na impeachment ng pangalawang Pangulo. O, di ba, iyak kayo ngayon, kayo mga loyalistang vlogger. Sabihin ninyo na ang mga iglesia hindi supporter ni Vice President Sara Duterte. Nagbubulag-bulagan pa kayo, mga loyalistang vlogger, mga loyalistang ensaymada, mga vlogger na ensaymada vloggers. Narinig ninyo yung pangalan ni VP Sara Duterte. Ayaw nilang ma-impeach si VP Sara Duterte.
Kasi kung alam po o na naniniwala ang iglesia na corrupt si VP Sara Duterte, hindi kikibo ang mga yan. Katulad nung nangyari kay Erap Estrada, hindi kumibo yan, nagtuloy-tuloy ang impeachment, di ba? Hindi kumibo ang mga iglesia noon, hindi sila sumalungat. Kasi naniniwala sila na may korupsyon na nangyayari. Pero dito naniniwala sila na ang ginagawa ninyo pamumulitika lamang. Ayoko nang magmura, manginutil kayo ha. Oh. Na alam naman nating lahat na ang ginagawa nila, pamumulitika lamang. Pamumulitika lamang! Ulitin po natin. Ulitin natin ha. Na alam naman nating lahat na ang ginagawa nila, pamumulitika lamang. Tulad ng isinusulong nila na impeachment ng pangalawang Pangulo. Sinabi na ng ating kagalang-galang na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at alam na po ng marami nating kababayang Pilipino. Ang totoo, nating lahat. Kasi po, kahit mahihirap lang ang maraming Pilipino, manurunong naman tayong umintindi. Hindi tayo mangmang. Isigaw nyo nga, hindi mangmang, hindi mangmang, hindi mangmang. At lalong hindi tayo bobo. Hindi bobo. Sana marinig yan ng isang abogado. Naintindihan po natin, naunawaan po natin na yung sinabi ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay tama. Totoo na yung isinusulong nilang impeachment laban sa pangalawang Pangulo, hindi po makatutulong. Hindi po makapag-aangat ng kalagayan ng pamumuhay ng kahit isang Pilipino. Ang tanong, yan ba naintindihan ng mga mambabatas? Naintindihan? May ginawa silang manifesto raw na sila daw ay nagkakaisa na suportahan ang Pangulo ng ating bansa. Kaya lang, nakapagtataka, ang kanilang ginagawa, kabaliktaran. Sa pagkatahasan nilang sinasalungat, kinokontra yung sinabi ng Pangulo ng Pilipinas. Maliwanag ng tinalakay ni Congressman Marcoleta, yung impeachment per se, hindi naman tayo tutol doon sapagkat itinatadhana talaga yan ng saligang batas. Kaya lang, dapat dumaan sa rule of law. Dapat po ayon sa batas. Hindi ayon sa gusto lang nila. Paano mangyayari? Gumagawa ng batas, manlalabag ng batas. Narinig po ba ninyo yun? Gumagawa ng batas, manlalabag ng batas. Diba? Gumagawa ng batas, manlalabag ng batas. Kaya dito, Barsamin, narinig mo yung nagsalita na yon? Bobong Marcos, narinig mo yung nagsalita na yon? Yung nagsalita na yon, hindi bobo. At yung nagsalita na yon, hindi rin mangmang. Kami rin ay hindi bobo. At hindi rin kami mangmang.
Sino ang bobo? Ayaw ko sabihin na kayo ang bobo. Ayaw ko sabihin yun eh. Ayaw ko sabihin, pero kayo ba mga kareaksyon? Mga Pilipino, mga taong bayan, naniniwala ba kayo na yung mga yan, si Bersamin, si Bobong Marcos, sila kaya ang bobo? Tanong lang yan. Kasi kung matatalino sila, hindi nila gagawing bobo yung mga Pilipino. Nasasabihin mo, hindi ako pabor dyan sa impeachment. Hindi mo makakatulong sa iniisang Pilipino yan. O bakit hindi ka nagpunta dyan, Bobong Marcos? Bakit hindi ka nagpunta sa Malacanang? Bakit hindi mo sinabi nagpunta sa Malacanang? Hindi ka nagpunta dyan sa may Quirino Grandstand na yan, sa may Luneta. Bakit hindi ka sumali dyan sa peace rally? Para kalampagin mo kasama ng taong bayan ang mga namumuno dyan sa Kongreso. Bakit hindi ka nagpunta dyan? Takot ka! Takot ka! Kasi pag nagpunta ka dyan, maririnig mo sa taong bayan yung totoo na wala na sumusuporta sa iyong mayorya. Mantakin mo. Ngayon, lumitaw po ang katotohanan na ang nagdala kay Bobong Marcos ay si Sara Duterte dyan sa Malacanang. Si Sara Duterte ang nagdala kay Bobong Marcos dyan sa Malacanang, mga kareaksyon. Tingnan nyo ngayon, nagkalasan yung mga taong bumoto kay Bobong Marcos na kay Sara Duterte ngayon. Ibig sabihin, walang bumoto kay Bobong Marcos na mayorya na kay Sara Duterte ang boto. Kaya tama po ang sinabi ni Sara Duterte. Yung presidency noon ay sa kanya na. Kaya naman mga ka-reaction, makikita po natin dito na talagang lantaran na po ang pangluloko. Lantaran na po ang pambababoy. Lantaran na po ang ginagawa ng administrasyong ito na akala nila tayo po ay mga mangmang at mga bobo. Ngayon, tignan nyo tinanggal si Saldico. Okay? Tinanggal si Saldico at ang pinilit si Stella Kimbo. Hindi naman magtatagal si Stella Kimbo kasi alam naman natin, mayor ang tinatakbuhan niyan. O baka naman, pag nanalo yung asawa niya papalit sa kanya, no? Pero, mga ka-reaction, alam po natin lahat ang mangyayari pagkatapos po ng May 9. Ang mangyayari dyan, realignment. Ano pong ibig sabihin nating realignment dito? Ang pinag-uusapan po nating realignment dito ay yung mga tao, yung mga namumuno, kongresista, senador, gobernador, mayor, lahat po ng mga namumuno sa ating bayan, i-realign po nila ang sarili nila kung sino yung nararamdaman nila napapalit kay Bobong Marcos. Ngayon, kung ang 2025 pagkatapos po ng election ay realignment of support, kumusta po si Tambaluslos dyan sa Kongreso? Ang tanong po ngayon, meron kayang may impeach pagkatapos ng 2025 at hindi aabot ng 2028 may bago tayong presidente? Yun po ang nakikita ng mga eksperto. Yun po ang nakikita ng mga dalubhasa sa pagdating sa politika. Yan po ang nakikita ng maraming vloggers na pagdating po ng 2020, ngayon, pagkatapos po ng May 9, at marami pong nanalong senador, maraming nanalong kongresista na nakapanig kay BP Sara Duterte, mga kongresista, mga gobernador, na yung litrato, yung pagmumukha ni Marcoleta ay nasa kanilang mga tarpaulin, ay nanalo lahat yun. Yung pagmumukha ni BP Sara Duterte o pagmumukha ni Tatay Digong na kasama nila dun sa tarpaulin ay 100% po mananalo ang mga kandidato na yun. At pagdating po sa 20th Congress, iba na po ang tugtugin dyan. Dahil ang magiging mayorya ay taga-suporta ni BP Sara Duterte. Ngayon, kapag nagkaroon po ng majority dyan sa Kongreso at sa Senado na taga-suporta ni BP Sara Duterte at yung House Speaker, yung Speaker of the House, ay kaalyado ni Sara Duterte pagdating po ng 2025-2026, kumusta po si Bobong Marcos, aabot kaya siya ng 2028? Sa dami pong iimbis, siguro hindi quadcom, double whammy quadcom ang itatayo po ng bagong House Speaker
na patatalsikin si Tambaluslos yan, 100% patatalsikin yan. So yung papalit kay Tambaluslos, hindi po kakasya yung Quadcom para imbestigahan lahat po ng kababuyan, kahayupan na ginawa po ng Quadcom ngayon. Ang dami pong may imbestigahan dyan. Lahat may imbestigahan, pati yung mga nakaupo sa Quadcom ngayon pag may katarantaduhan silang ginawa o may kalukuhan silang ginawa sa kanilang termino sa 19 Congress, ay palagay ko magkakaroon po talaga ng puspusang investigasyon. Kaya dito mga ka-reaction, pagkatapos po ng May 9, 2025, magsisimula ng hihina ang suporta. Katulad po ng nangyari kay Pangulong Duterte, nung palabas na po siya ng Malacanang, yung suportan pumunta na po lahat yan kay Bobong Marcos. Halos wala na pong magbibigay ng ano sa kanya. Di ba? Pero dito, mas malupit po ito. Kasi alam po ng mga kalaban ni BP Sara Duterte na kailangan agaan nilang pabagsakin si BP Sara. Kaya lang hindi po nila naisakatuparan. Pustahan tayo. Walang pipirma dyan sa impeachment. Yung mga komunista lang ang pipirma dyan. Pero yung mga nasa distrito, walang pipirma dyan, walang makikisali dyan. Lalong-lalo na po yung mga kahit hindi siya re-electionist, kahit hindi po sila makikisawsaw dyan. Sa sigalot na yan, hindi na sila makikisawsaw dyan. Kasi patapos na rin ang termino ni Bobong Marcos. Bakit ka pa makikisawsaw dyan? Mantakin mo, si Bobong Marcos worse pa kay Pinoy. Yung karir po niya mas worse pa kay Pinoy. Kasi si Pinoy hindi niya pinagdadaanan ng ganitong bombahan ng impormasyon. Wala kang may tatago ngayon. Yun nga lang nakipag-away yung half-sister ni Bobong Marcos sa Australia eh. Lumitaw sa social media yan eh. Nalasing siya, nakipag-rambulan siya sa airport, di ba? O, di ba ayon doon sa mga balita? O, ngayon, hindi na siya pwedeng maglasing-lasing sa airport. O, nakasuwan siya. Pag ginawa niya uling maglasing-lasing sa airport, baka hindi na makakapasok sa mga airport sa Australia. Di ba mga reaksyon? Kaya dito, makikita po natin mga ka-reaction makikita natin dito na talagang ang mangyayari po pagkatapos po ng eleksyon, uupa po lahat ng gustong magpabagsak kay BP Sara Duterte. Hihina ng hihina ang boses ng mga yan. Yung mga tuwadkom ngayon, mawawala sila. Sinong papalit sa kanila, wala nang gustong pumalit sa mga yan. Kasi, ikaw, gusto mong quadcom, gusto mo. Ayoko, bahala na kayo dyan. Magsimpleng buhay na lang ako sa loob ng kongreso, kayo nang bahala dyan. Sabi niya, tama. Wala na si Abante. Si Abante. 20th Congress, hindi nakapasok. Natalo po si Abante, natalo. Si Paduano, nasan? Talo din po. Si Chihuahua, nandiyan. Wala na rin po si Chihuahua, talo din po. Yung asawa ni Kimbo. Yung asawa ni Stella Kimbo, nandyan. Talo din po. O, sinong gagawin natin ng Quadcom ngayon? Diba? Sinong papalit natin sa Quadcom? Kasi wala nang matinong kongresista. Wala nang matinong kongresista na makikisawsaw at sasali dyan sa katarantaduhan ng Quadcom. Ayoko nang magmuray. Kaya lang, kasama yun sa sentence, di ba? Hindi mo pwedeng tanggalin sa sentence yun. Di po ba mga ka-reaction? Kaya naman dito, ngayon, ang suporta papunta na kay BP Sara ngayon. Kasi yung ugong, yung boses ng taong bayan nasa Duterte na. Anong mangyayari ngayon mga ka-reaction? Kumusta si Tambaluslos pagdating ng 2025-2026? Di ba? Mapapatalsik yan. Di ba? Mapapalitan yan, hindi na yan House Speaker. Ngayon, yung House, hindi hawak ng presidente. Katulad nangyari kay Erap. Kapag hindi hawak ng presidente ang House at hindi rin hawak ng presidente ang Senate, tapos ang buto-buto kay Bobong Marcos. Yun lang naman ang solusyon eh. Alangan naman pipigilan ng taong bayan na ma-impeach si Bobong Marcos. Walang pipigil na ma-impeach si Bobong Marcos kasi ayaw niya magpo-political test. Pero kung nagpa-political test siya at pinahiya niya lahat ng mga nagsususpect siya na siya ay bumabatak ng cocaine, baka ako mismo pagtatanggol ko yan. O di ba kasinungalingan? Mga sinungaling kayo. Tingnan nyo, hindi naman pala siya gumagamit. O bakit nyo sinabing gumagamit ang tao? Napakabait na, wala na nga siyang ginagawa sa gobyerno, inaatake pa ninyo, o di ba? O wala na nga ginagawa si Bobong Marcos eh.
binabanatan pa ninyo. Huwag nyo nang banatan, wala namang ginagawa yan. Ganun yun. Iba yung walang ginagawa, iba yung walang ginawa. Walang ginagawa. Anyway mga kareaksyon, maraming salamat muli sa pagsama ninyo sa ating reaction video. Huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe, i-like, i-share ang ating video. Napaka-importante pong i-share ang ating video upang kumalat ang ating vlog at marinig po, malay nyo yung mga loyalista, mga pinklawan, dilawan ay mapagbago natin ang kanilang pananaw sa gobyernong ito mga kareaksyon. Kaya i-share po natin ang ating mga video. I-share natin ang video ng Reaction TVPH. I-share natin ang video ng mga vlogger, ng mga Duterte. Lahat i-share po natin. Share the blessing to ika nga. Duterte! 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 Shukran. God bless you all. God bless po sa inyo lahat.